Masayang araw guys, share ko lang sa inyo kung paano nga ba gumagana yung ating solar setup dahil marami nagtatanong kung paano gumagana yung ating solar setup, paano ba yung wiring yan, ano yung mga kailangang materyales. Unang-una, yung kailangang materyales natin ay solar panel, inverter, solar charge controller, mga breakers and wire, at yung battery. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumagana yung ating solar setup at paano yung wiring. Kasi marami nagtatanong, even sa LBD, kung paano siya gumagana at yung SSR. Ngayon, simulan natin sa MPPT. Itong MPPT natin, yung solar charge controller, yung PB cable nito, yung solar natin, yung solar panel natin, ito po yung wire na ginamit, dumaan siya ng DC breaker, 25 ampere, papuntang bubong, papunta sa solar panel. At ito pong battery, positive and negative, dumaan siya ng breaker na 63 ampere papuntang MCCB. Yan, papuntang MCCB. Dito ko po itinap para mag-charge yung battery natin. Pero pwede rin itap dito. Dito ko lang itinap sa MCCB para medyo malinis yung wire natin. Ngayon, kung may magtatanong bakit baliktad yung iyong MCCB, kasi po ganito yan. Itong 1 and 3 papunta sa battery line, yung number 2 and 4 papuntang load natin sa inverter. And basta lagi nyo lang tatandaan yung number 2, number 1, positive line yan, number 4, and number 3, negative line yan. At yung ating ginamit na mga AC breaker dito ay 32 ampere o 30 ampere dahil matataba yung wire na ginamit natin. Dalawa yung ginamit ko para protection. Para pagka nagka-problema man sa appliances, ito yung unang magti-trip bago ito. O protektado. Ngayon, simulan natin dito sa plug. Kung mapapansin nyo, bakit dalawa yung plug natin? Yung plug natin dito, plug ng aircon yung ginamit ko. Dito naman, plug na 10 ampere. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung bakit magkaiba yung wire na ginamit ko dyan. Simulan natin dito sa plug na to, 20 ampere. Ang ginamit ko na wire dito, number 10 o 5.5 mm. Dumaan yan dito sa positive and negative sa unang AC breaker natin. Ito yung white, yung positive, yung black negative. Then sa ilalim niyan, yung pinaka-positive niya, dumaan yan papunta rito sa ating SSR. SSR dito sa number 1, tapos itong number 2, dumaan dito sa watt meter. Umikot papunta dito sa pangalawang AC breaker. Ngayon, yung negative, umikot papunta rito sa pangalawang ating AC breaker. Papunta na po sa load dyan. Ngayon, yung watt meter natin, kaya dito dumaan yung wire ng live natin para mabasa niya kung ano yung mga load na ikinakargang appliances natin. Then, yung paglalagay naman ng wire ng watt meter natin, tatap mo lang dito. Sa positive, dito sa 2, sa negative, dito sa 1. Pero pwede rin baliktaran yan. Ganyan po yung ginawa ko para mas madali. Mas maganda yung wiring. Then, kung mapapansin nyo po, bakit meron green na wire sa ilalim, saka may black. Naubusan po kasi ako ng wire. 2 meters lang yung nabili ko kasi wala silang available na red and black. Kaya 2 meters lang yung binili ko. White yung available nila, kaya ito yung ginawa kong positive. Walang available sa hardware. Ngayon, bumili ako ng wire din na kulay green. Ito na lang yung kinabit ko. Kaya bumalik pa ako sa tindahan, DIYers naman tayo. Kung magka-problema naman to, alam natin gawin. Number 5 din, same din po yan. Same din ang size, same brand din yung wire na ginamit natin. Then, ito po, yung positive, dumaan po yan papuntang outlet na. Kaya solid yung outlet natin, di magliliyab yan. Makapal yung ginamit nating wire. Aircon, rep, rice cooker, electric kettle, induction cooker, pwede po dyan. Then, yung negative dun din. May live and negative po yan. Positive and negative sa outlet natin. Kasi yung number 5 dito. Sa isang outlet na ganito, number 12 lang yung kasya na wire dito. Number 12. Ngayon, balikan natin. Balikan natin itong LBD. May mga nagtatanong sa atin, paano ba gumagana yung LBD natin? Saan natin tinap to? Ito nga sige LBD, siya yung nagka-cut ng battery natin para protektado yung battery natin. Pagka 20% na, automatic siyang magka-cut. Set lang natin yan. Ngayon dito, number 2.5 na wire yung ginamit ko dito dahil yun lang yung kasya, hindi pwede number 4 o yung number 12 na wire. Yung 4mm, hindi pwede.
2.5 lang, 2.5 mm. Ito po positive, ito po negative. Nilagyan ko lang ng pentel pen na itim, oh. Yung wire natin. Positive, negative po yan, papunta sa DC, papunta sa battery natin. Dito ko po itinap. Then, ito pong papuntang AC, ito po yung positive, papuntang SSR yan, positive and negative. Ito pong positive, napunta sa positive na number 3. Ito naman pong negative, napunta sa number 4 na negative. Para gumana po yung LVD natin, kailangan ng SSR. Ngayon, bakit dalawa yung plug mo? O, para hindi mabugbog. O, parang sa ano lang yan eh. Kung magsasapatos tayo araw-araw, kung isa lang gagamitin natin, maluluma. Ngayon, dinalawa natin para hindi mabugbog naman. Kasi dalawa po yung rep ko. Ito, dito, rep, aircon, mga electric kettle. Dito ko na yung sinasaksak. Dito naman yung isang rep. Number 12 na yung ginamit ko dyan. Pwede kayo magsaksak din ng mga rice cooker dyan, saka mga electric pan, mag-charge ng phone nyo, lahat-lahat. Pwede nyo isabay. Binigyan ko rin po ng protection yan. Meron din siyang 20 ampere na AC breaker. Tapos nilagyan ko rin ng cover dito para malinis yung wiring natin. Tapos may outlet din. Para hindi bubugbog yung isang outlet natin. Ngayon, yung SPD natin, bakit walang wiring? Tinanggal ko po muna para mas madaling maipaliwanag. Kasi naka-prepared po yan. Dahil mag-upgrade po ako, yung solar charge controller natin magiging dalawa na. Bumili pa ako ng isa nito, kaya lang 2 weeks na wala pa. I-upgrade ko na po siya. Gagawin kong dalawa to. Tapos, meron siyang bus bar. Para magiging malinis yung wiring niya, hindi ko na itatap dito sa MCCB. Ang gagawin ko dyan, ikakat ko na dito yan. Dito ko na itatap yung positive. Dito ko na itatap yung negative. Ngayon, pag bumili ko ng SCC o yung isa pang MPPT na solar charge controller, magiging 4 na yung DC breaker ko. Magiging madadagdagan pa ng dalawa na ganito. Dalawa. Kaya yung mangyayari dyan, yung isang positive dito, isa pang positive dito. Negative dito, isa pang negative dito. Magiging tigalawa. Tapos magkakaroon ako ng isang wire, dito ko na itatap yan. Para maging malinis, dito ko na po itatap. Wire ng positive dito, wire ng negative dito. Then, saka ko na ayusin itong ating SPD kasi itatap lang naman na ganito yan. Yung positive to positive ng ating ng PB na breakers. Dito sa PB breakers natin, papuntang solar panel, dito po itatap. Positive to positive, negative, negative. Tapos maglalagay lang ako ng isa pang grounded bar dito. Parang tatap ko lang dito. Tapos maglalagay na tayo dyan ng ng grounding wire. Papuntang grounding rod. Then yun lang, pagka may kulang pa tayo, itanong nyo lang kung nakulangan kayo sa paliwanag natin kasi po marami nag-PPM, nag-request na gawa natin ng video tutorial tong ating DIY solar setup. And yun lang muna sa ngayon guys, pagka may mga tanong pa kayo, tanong nyo lang po. Baka makatulong po tayo. Disclaimer lang po hindi po tayo professional o magaling. Meron lang po tayong experience sa electronics, watch technician tayo. Pagdating sa relo, magaling tayong gumawa ng relo. And dito po sa bahay kasi ako lahat ang gumagawa ng mga wiring din. Saka may experience tayo sa electronics. And yun lang guys. Pagka may tanong po kayo at gusto nyo magbuo ng baka makatulong tayo kahit paano. Thank you po, thank you.